syempre, bago tayo dumako sa ating mga issue at mga balita, dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa inventor na si Thomas Alva Edison. Si Thomas Alva Edison ay isa sa pinakadakilang inventor sa kasaysayan. Ngunit hindi po naging madali ang kanyang buhay. Bata pa lamang siya ay itinuring na siyang mahina ang ulo. Ayan ang mga kanyang mga guro, mga kanyusik. Dahil dito, pinatigil siya sa pag-aaral at ang kanyang ina ang nagturo sa kanya sa bahay. Doon nagsimulang mahubog ang kanyang pagkamausisa at pagmamahal sa pagkatuto. Mahilig mag-eksperimento si Edison. Marami sa kanyang mga imbensyon ang nabigo, libo-libong beses. Ngunit para sa kanya, ang bawat kabiguan ay hindi pagkatalo, kundi isang aral. Kabilang sa kanyang tanyag na imbensyon ay ang bombilya o light bulb. Nang tanungin siya kung paano niya kinayang mabigo ng napakaraming beses sa pag-imbento ng bombilya, sinabi po ni Thomas Edison na hindi ako nabigo. Nakatuklas lang ako ng 10,000 paraan na hindi gumagana. Sa huli, nagtagumpay siya. Ang bombilya ay naging isa sa mga imbensyong nagpabago sa mundo. Kasama pa ang iba pa niyang mga imbensyon. Umabot sa mahigit 1,000 patent ang naitala sa kanyang pangalan. Ano po ang aral na pupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Ang kwento po ni Thomas Edison ay nagtuturo sa atin na ang kabiguan na hindi wakas, kundi bahagi po ng tagumpay. Hindi hadlang ang mga puna ng iba, ang kakulangan sa formal na edukasyon, kasi 'di ba si Thomas Edison, ang tingin sa kanya ng kanya mga guro ay mahina ang ulo. Kaya nga tinanggal siya doon sa paaralan. At ang ending, yung nanay niya ang nagturo sa kanya sa bahay. So hindi po hadlang mga kanyusik yung kawalan ng formal na edukasyon o yung paulit-ulit na pagkakamali para maabot po ang mga pangarap. Sa pamamagitan ng tiyaga, sipag at paniniwala sa ating sarili, nagiging hakbang ang bawat pagkadapa patungo po sa tagumpay. Ang bawat pagkabigo, pagkadapa at maling hakbang ay bahagi po ng proseso ng ating tagumpay. Sa ilang beses na pagkabigo ni Thomas Edison, sa kanyang mga imbensyon, libo-libong beses siya mga kanyusik na nabigo, no? Pero libo-libong beses din siyang sumubok. Doon siya natuto. Nalaman niya yung mga paraan na hindi uubra at humanap siya na iba pang mga paraan na sa tingin niya naman ay gagana. Ganon din sa buhay, mga kanyusik, no? Marami tayong setbacks, mga pagbigong mararanasan, pero hindi ibig sabihin nun ay failure na tayo. Lagi nating iisipin na sa bawat kabiguan, may natututunan tayo na magagamit natin sa muli nating pagbangon. At mas nagiging magandang version tayo ng ating mga sarili. Ang tunay na nagtatagumpay, mga kanyusik, ay yung hindi nagkakamali o hindi nabibigo, kundi ang mga taong hindi sumusuko. Kasi wala namang, sabi nga, walang perpektong tao, mga kanyusik, no? Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nabibigo, hindi naman natin agad-agad alam kung ano yung tamang paraan o yung tamang landas na tatahakin. So lahat tayo nagkakamali, nagkakaroon ng mga kabiguan sa buhay, pero sabi nila, ang tunay na nagtatagumpay ay yung hindi sumusuko. Sabi nga, never give up. Push lang ng push. Pag may tiyaga, may nilaga.
Kapag tama na ang panahon, ipagkakaloob din sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Walang imposible basta tayo ay nananalig kay Kristo, mga kanyusik. Ilang beses man tayong mabigo, bibigyan niya tayo ng lakas upang bumangon at magpatuloy. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.